Ang ine-expect ninyo ngayon na kasama na rin po si Congresswoman-elect Laila De Lima at Congressman-elect Shell Jokno sa impeachment, sa prosecution team ng House of Representatives? Napaka-important development ito kasi alam naman natin na yung susunod na phase ng impeachment process, yung trial. So yung pagpasok nitong dalawang napakahusay na abogado sa prosecution team ay malaking development. Pero considering, sir, na ngayon ay maraming kaalyado na si VP Sara sa Senado, what do you think po ang mangyayari kaya? Yung mga senador nabubuo sa impeachment court ay nangangailangan talagang pag-aralan yung evidence, yung ebidensya. Of course, yung mga senador elected na nationally. So parang ano rin yan yung same mandate na binigay sa isang presidente, no? Na ang eleksyon, ang bumoto sa kanila, yung buong bansa. Kung kaya't titingnan rin nila kung ano yung public sentiment. So it's a combination of the evidence presented and the public opinion. Of course, media coverage will also play a large part. Kaya kasama na dito yung edukasyon ng ating mamamayan. Paano nila tinitingnan itong magiging impeachment trial. Opo, pero do you think... Napakahalaga ng papel ng media kasi susundan nga ng mga mamamayan na Victoria Christian yung impeachment process, yung trial mismo mangyayari just after the election. Oo nga po. Napaka-high pa ng ano masasabi natin, yung energy ng mga tao. So mulat na mulat pa sila dahil katatapos lang ng eleksyon. Opo. Pero do you think, sir, mas may fighting chance si VP Sara considering nga na ayon, nadagdagan yung mga Duterte-supported senators and also kasi napatunayan po ng nakaraang halalan na talagang malakas pa rin ang mga Duterte. Marami pa rin po ang sumusuporta sa kanila sa mga Pilipino. So nakita natin na malakas pa rin yung mga Duterte at pinakita nila yan sa bailiwick nila sa Davao. Panay kapamilya nila yung mga nanalo. Hindi lang yan, yung ang boto sa mga elected senators, especially yung mga kandidato nila sa pagkasenador, ang kalakihan ng mga boto galing dun sa South, no? Yung sinatawag nating solid South. So dun sa tanong mo na nabuhayan ba ng loob Mas may fighting chance ba, sir, si VP? Yeah, certainly. Kasi nga kung titingnan mo kung sino yung mga nanalo, it's like even, no? Yung parang split. Kasi may mga kandidato na alyansa, yung kay President Marcos, kaso in-endorse rin sila ni VP Sara. And in fact, parang mas malapit sila, no, kay VP Sara. Two-thirds vote o two-thirds majority ang kailangan para ma-convict. Pero may possibility kaya, Sir Francisco, na kung napakagaling ng prosecution panel at talagang mailatag nila ng matibay yung mga ebidensya, may possibility kaya na yung mga alam natin na kaalyado ng pangalawang pangulo ay mag-consider na ibahin yung kanila magiging boto sa impeachment court? Yes, maaari yan kasi nga ang susunod na election presidential election. So maaring makita natin yung mga nanguna sa senatorial election ngayon magiging frontrunner na rin yan sa presidential election. Yun namang mga matatapos ang term or yung term nila pero pwede pang magre-election sa 2028, titingnan rin nila yung balance of power, so to speak. So nabanggit mo na paano ba yung latag ng ebidensya. So napakahalaga makita talaga yung appreciation rin
ng publiko. So dalawang latag yan yung pag-appreciate ng ating mga decision makers, yung mga nasa impeachment court, at paano dadalo yung mga discussions diyan, no? At pangalawa, paano ang appreciation ng sambayanan tungkol sa gagawing impeachment trial. Opo, kasi kung titingnan natin sa ngayon, sir, tsaka partner, syempre iisipin natin kung yung sino mga kaalyado ng pangalawang pangulo, automatically haharangin nila na ma-impeach ang vice president. Pero kung napakagaling naman ng prosecution panel at talagang matibay yung kanilang mga ebidensya, may possibility rin pala na bumaligtad sila because of the 2028 election kung may mga ambition din sila for Correct. 2028, sir. Kasi mga politicians sila Oo. So nakikinig rin sila sa pulso ng masa. Pero isa ring binabantayan ngayon, sir, yung power play sa Senado. Kasi possible daw, baka palitan si SP Cheese, baka may ibang ilagay. Depende sa numbers. Anong nakikita nyo, sir? Sino ang siguro malakas na contender sa pagka-Senate President sa ngayon? Siyempre kung sino makakakuha ng majority. At nakita naman natin na hindi sila sa isang partido kaya very dynamic and very fluid, no? Pag sa Pilipinas. Kasi multiple party and then ang mandate ng mga senador kasariling mandate nila in a way, no? Sa kampanya kasama sila sa isang alyansa. Pero at the end of the day, binibilang yung boto, no, sa individual candidates. So kung tatanungin mo sinong malakas, siyempre may mga dating mga dating Senate President diyan, no? So, Tito Soto. Yes, si Senator Soto. Although I'm not sure kung siya ang magiging pambato ng administrasyon. At sa tingin ko si Senator Chis Escudero, at hindi natin alam yung schedule na gagawin ni Senate President Chis, no? Kasi kung i-convene niya na yung impeachment court prior to the SONA, mukhang pa rin, no? Since incumbent siya, nakaupong Senate President, so malakas yung chance niya. Of course, usually kasi ang malakas din na mag-claim, no, at kumuha ng support yung mga matataas sa listahan, no, nung election. So kumbaga sir, kumbaga malaki pa rin ang tsansa na kaalyado ng administrasyon yung magiging Senate President kung papalitan si Senator Cheese, malabong from the other side. Depende yan kasi meron kang independent block na lumalabas kasi nandyan si Senator Risa Ontiveros pero papasok si Senator Bam Aquino Oo. at saka si Senator Kiko Pangilinan. So may 3 votes ka na pwedeng maging swing vote. So tong grupo ba ni Senator Risa, Bam Aquino at saka Kiko Pangilinan sasama sa oposisyon o sa administrasyon? So it really requires a negotiation, no? Importante na yung magkaroon ng ganyang klase ng negotiation. Opo. Abangan namin yung mga negosasyon na yan, sir. Nako, exciting din po yung mangyayari sa ating Kongreso. Maraming salamat po, Sir Francisco.